So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Alam nyo, no, dati, no, itong si Panelo, no, isa ito sa mga pinakamagaling na magtanggol po kay Duterte. Panelo, oo, si Panelo. Ang nakakatawa dito mga kababayan, no, wala na daw po ni Panelo nakasuhan yung AMLAC. Ewan ko pa bakit gano'n, no? Minsan sa sobrang talino, minsan nagiging engot din eh. Ang tanong dito, bakit kakasuhan ni Panelo yung AMLAC na in the first place, napanood nyo ba yon yung hearing? May sinabi ba yung AMLAC na si Sara Duterte ay nag-commit ng money laundering? Walang sinabing ganun. Ang sinabi lang ng AMLAC, may red flag. Tapos nung tinanong nga po yung AMLAC na naniniwala ba kayo na mayroong anomalya dyan sa mga bank accounts na yan? Ang sabi ng AMLAC, pwedeng oo, pwedeng hindi. So napaka-safe po talaga ng AMLAC. So napaka-safe ng AMLAC sumagot. So tingnan nyo to ha, ito yung sinasabi ni Panelo eh. Attorney Paulo Panelo shares 2017 AMLAC official statement declaring that Trillanes figures are wrong and misleading. Hindi nila kinumpleto to eh. Lago tong mga to eh. Oh, so ito yung resibo daw po ng AMLAC noong 2017 po ito, nung panahon ni Digong. Oo. Tingnan nyo ha, napaka-unfair nito eh. So ito yung pinakita nilang dokumento no. Na nasabi dito, the Anti-Money Laundering Council Secretariat received on September 6, 2017 that the 17th of August 2017 letter of Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang requesting to initiate investigation on subject accounts. Oo. So andito pa po si Arthur Carandang, yung dating nga pong Deputy Secretary, tama ba? Ng Ombudsman. Oh, yun, parang Deputy Ombudsman, no. Sabi dito, no, we have categorically stated that stated before the Money Laundering Council is not the source of the documents and information attached by Senator Antonio Trillanes in his complaint. Regarding the alleged bank accounts of President Rodrigo Duterte, it has been provided of the Office of the Ombudsman with any report as the consequence of any investigation of subject accounts for any purpose, no? So ano to, parang tinanggi, no? Tinanggi ng ombuds ng AMLAC na yung mga hawak ni Trillanes ay galing AMLAC. Ayun yun eh. So sabi niya dito, we have evaluate the request and the initiation of investigation as well. The release of any report on the subject will depend on such evaluation. Suffice it to state that in the attachment to the complaint, the alleged debits and credits representing outflows and inflows of funds were added together, thus the resulting total amounts are wrong and misleading. Yan. So sabi ng AMLAC to noong 2017. Pero mga kababayan, no, alam naman po natin na ang isa po sa mga nag-imbestiga nga po dito, na nung nilabas nga ni Trillanes ito nga po si Deputy Ombudsman na si Carandang. So ano nangyari kay Carandang? Ano nangyari kay Carandang? Sinibak ni Digong. Kasi mabibisto na siya eh. Di ba mabibisto na po siya eh. So basahin natin to dito ha. Sabi niya dito, August 2018 for graft and betrayal of public trust, this followed this investigation into alleged ill-gotten wealth, specifically 1 billion in cash flow belonging to former President Rodrigo Duterte and his family based on alleged Anti-Money Laundering Council documents. No, kasi yung pinakitang dokumento nung Paulo Panelo ba yun? Hindi niya kinumpleto eh. Pero sabi nga dito, the investigation in 2017, Carandang confirmed the Ombudsman was probing Duterte's bank records based on a complaint by Senator Antonio Trillanes. Nung nilabas nga po ni Trillanes, mga kababayan, yung mga bank records nga po ni Digong, ang ginawa nga nito ni Ombudsman Carandang, nag-probe, inimbestigahan mga kababayan. Eh ngayon mga ka-Streetwise, di ba malinaw na po talaga na totoong merong bilyon na pumasok nga po sa pera ng mga Duterte. Malinaw na ngayon, di ba? Kasi base ito sa hearing nung nung April 22. Tingnan nyo ganyan po kagago si Digong. Kung kailan siya mabibisto, doon niya po sisibakin yung tao or harasin niya yung mga taong gumagawa ng paraan para malaman natin yung katotohanan. No? Parang ito. Ito pala. Next. Duterte's response. President Duterte labeled Carandang a liar, denied the allegations, and warned that he would go after him. Ito na, patay na tayo dito. Ito na.
suspension and dismissal. Malacanang issued 90-day preventive suspension in January 2018 and later a formal dismissal in August 2018 accusing Karandang of revealing confidential and false information. Ganyan po kagago si Digong, mga kababayan. Kasi nga po, mabibisa na po siya nung panahon na yon. Well, kasi ito si Karandang po kasi, Deputy Ombudsman. So, pwede siyang tanggalin ni Digong. Pero yung ombudsman nung kasi ata, 2018, si ano pa, no? Si Martires. Kung di si Martires, si ano yung babae? Sino ba dating ombudsman na babae? 2008, 2017 ombudsman. Tinan ko nga, 2017 ombudsman. Babae yun eh. Si ano, Conchita Carpio Morales, oo. Yan. Tama, si Conchita Carpio Morales pala, oo. So, isa pa rin po yan sa nagpapaimbestiga kay Digong. Yun nga lang, pinabayaan niya na lang kasi pa-exit na. Pero ito si Karandang, siya po yung naiwan, kaya si Bak sa pwesto. So, tingnan nyo to kung gaano kagago tong si Butiking Pasay. Butiking Pasay. Ito, panoorin nyo to. Tawa ako dito eh. Pinag-aaralan na ho namin kung anong krimen ang ididimanda namin dito sa opisyal sa AMLAC, pati rito kay Trililing. Dahil misrepresentation kumbaga estapa ang ginagawa ninyo. Bobo talaga nito. Paano nag-istapa yun? Paano nag-istapa yung ginagawa nito, no? Istapa daw. At nilalibel yun na yung pamilya. Kahit na hindi totoo. Tinta nila, parang pinalalabas nila na ganun kalaki ang pera mo kahit na hindi. Hindi nila pinaliliwanag yung pinaliliwanag ko sa inyo ngayon. Sige, paliwanag mo nga ulit. Yan na, okay. Kapit tayo. Magpapaliwanag si Panelo. Sabi ni Panelo, hindi kasi nila pinapaliwanag ko eh. Sige nga, ano yung pinapaliwanag ni Panelo dito? Kapit tayo. Baka may matutunan tayo dito. Sige. Ngayon, na pag pumasok, record. Pag lumabas, record. Pasok ulit. Kita, ganun. Kaya naabot talaga sa 10 taon. Sabi ko sa iyo ayan yung narrative nila eh. Yan ang narrative nila, mga kababayan, no? Kasi ang sabi nga, gets nyo naman yan eh. Kahit kayo kaya nyo sagutin to eh. Sa hindi lang po nakakaalam, no, mga kababayan, ang sinabi po kasi doon ng AMLAC, 6.6 billion po ata yung total transactions. Di ba? 6.6 billion po yung total transactions ni Sara doon po sa bangko. Okay. Actually, anong walang nagpapaliwanag? Pinaliwanag na po yan. No, pag total transaction, tama yung sinabi ni Panelo. Totoo yun. Na pag pumasok, record. Pag lumabas, record. Totoo naman. 6.7 billion pala. Tama, stand corrected. Totoo naman yun. For example, nagbigay kayo ng 1,000. O di may pera kang 1,000. Pag withdraw mo yung 1,000, so meron kang 2,000 total transactions. Pag pinasok mo ulit, so meron ka naman 3,000 total transactions. So ganun po yung 6.7 billion. Pero mga kababayan na nakalimutan ata nila, na ayaw nilang pakinggan, ganyan yung mga gago na yan eh. Yung mga mas importanteng bagay, ayaw nilang pakinggan eh. Ang pinaka-importante dito, mga kababayan, magkano yung neto? Alam niyo yung neto? Parang ito, no? Pero ang pangit naman neto. Parang ganun din eh. Yung neto, mga kababayan, yung parang net, no? Yung net. Yung net. So, ang neto, mga ka-streetways, 2.8 billion pa rin. Okay, kasi pwede mo namang bilangin yun eh. Tanga pa yun? Tanga ba sila? No, kahit sabihin na nga natin na, sige, tama, pero half-truth po yun. No? Ang tanong dito, magkano yung neto? Ang neto, may 2.8 billion na neto. After deductions, tama. Kung hindi mo gagamitin yung prinsipyo ng in and out record. Makikita po yun sa bank record, mga kababayan. Kung magkano yung neto. Pangalawa, mga streetwise, ang nakalimutan natin nilang sabihin, kanino galing yung pera. Nakita nyo, di ba? May pumapasok na pera kay Sara. 400 million, 700 million. Puta, magkano ba sweldo mo? Di ba sweldo mo bilang mayor, magkano lang? 180,000 pesos. Ngayon yan, ha? Siyempre, kung 10 years ago, 20 years ago, mas mababa pa yan. Magkano sweldo ng vice mayor? 120,000 pesos.
Magkano sweldo ng vice presidente? 350,000 pesos. Tapos may papasok na 700 million, 400 million. Saan galing yung pera? Ayun dapat ang sinasabi ninyo. Kayo dapat ang makinig. Hindi yung papakinggan nyo lang kung ano yung gusto nyo pakinggan, tapos itatapon ninyo yung ayaw nyo pakinggan. Ang tawag doon, cherry picking. Alam niyo yung cherry picking? Oo. Yung parang ilong ni Panelo, di ba? Parang ganun. Parang cherry, di ba? So ngayon mga kababayan, sa sobrang katangahan nga po nito ni Panelo, hindi pa kayo actually, tinan nyo to So ngayon mga kababayan, tinan nyo to Ito po yung statement ni Sara. Ito po yung sagot na walang sinagot. So saan na ba yung sinabi niya dito about sa AMLAC? Meron yan dito about sa AMLAC AMLAC, meron siya sinabi dito Ba't niya kakasuhan yung AMLAC? Wala ata dito. Drug test na naman. So, tinan nyo yung sulat ni Sara dito, taglish. Taglish na, Tanang yan. Okay, sige. So, ngayon, tinan nyo to, Hindi, nagugas na ako ng kamay, pero, by the way, mga kababayan, tinan nyo to. Si Sara po, sasagot, pero walang sagot. Tinan nyo, So, dinami-dami po ng mga bilito sa kanya nung April 22, 2026 na hearing po sa Congress, wala siyang sinagot dito. Umano pa nga Bumwelta pa nga Dapat daw may drug test daw si PBBM na not related. Puta, napaka-random, Ganyan po pag bobo, mga kababayan. Ganyan po talaga pag bobo, di ba? Meron tayong nakakausap na bobo. Nangyayari minsan yan, di ba? No, with due respect, Minsan may nakakausap tayong bobo. Minsan po pag bobo, mga kababayan, yung nakukwentuhan kayo, out of nowhere, biglang magsasalita ng isang usapin na random. Sobrang random. Di ba? Ako natatawa ko pag may ganun akong kausap Puta, biglang sisingit. Parang layo ata. Ganun po pag bobo, mga babayan. Parang ito si Sara. Pero niya, ang usapan dito, saan galing yung pera? Totoo ba yung pera? Di ba? Bakit meron 700 million? Di ba? Bakit may mga pumasok na pera? Sino nagbigay ng pera? Putang sagot dito ni Sara, magpa-drug test daw si PBBM. So sobrang random. Budok din Alam niyo mga kababayan, sobrang nito sobrang kung kunari ako DDS ako. Kaya nga 80-18 grade niya. Kunari ako DDS ako mga streetwise. Mahirap ipagtanggol si Sara kasi si Sara mismo hindi nagsasalita. Hindi sumasagot. Bakit ang sagot dito mga vlogger? Kayo mga bobong mga didas, hindi nyo ba napapansin yun? Na tuwing may issue si Sara Duterte, si Sara sasagot pero walang sense. Ang magpapaliwanag pa, mga vlogger pa nila na mga tatanga-tanga din. Kayo naman maniniwala naman kayo. So kung ako DDS, puta, bakit ganun? Salita ng salita itong si batikos kay Sara pero wala namang sinasagot. Magmumukha akong tanga nun. Si PBBM ba sumasagot? Oo. Pero hindi siya sumasagot ng paulit-ulit. Anong sabi ni PBBM doon sa sa drug test na yan? Ang sabi ni PBBM sa drug test, di ba? Kung yung drug test na gusto nila, hindi parte ng politika, magpapadrug test ako. Pero kung yan ay kasiraan na para sa akin, para sa politika, ba't ako makikinig? And by the way, nagpa-drug test na ako noong 2022. Sinabi ni PBBM yun, kung politika lang ang dahilan para magpa-drug test ako, hindi ako makikinig sa kanila. Hirap ito sa dinami-dami ng mga binabato kay Sara. Ni isa wala siyang sinagot. Wala lang. Trip niya lang. Wala lang. Ganun lang. Ewan natin dito. So kayo mga kababayan, ano masabi nyo nga po dito, nakakasuhan daw ni Panelo yung mga taga-AMLAC. Ito, sabi ni Panelo sa iwalay na interview, hindi daw niya nakakausap si Sara regarding dito sa pag-file ng kaso sa AMLAC. Sinabi niya sa isang interview yan. So, isa pang point yan. Kilos ng kilos ng mga abogado ni malapit kay Sara. Pero si Sara, di naman sumasagot. Parang, kunwari kung ako abogado, puta nagkakasaya ako ng oras dito, pero hindi naman ako nakausap ni Sara. Pero hindi naman sumasagot si Sara, parang magmumukha lang akong tanga dito para si Torion. Diba? By the way, pala si Torion mga kababayan, nagdidemanda ng vlogger yan. Oo.
Kaya mahirap tawagin yan. Ano ba, no? Yun na, mahirap tawagin bakla yun kasi mukhang bakla, di ba? Baka magdemanda yan. Bakit di ako bakla? Muslim ako, ba't mo tatawagin bakla? Baka gawin din, nagdemanda siya ng vlogger. Oo. Puta, inabala niya si no? Inabala niya isang vlogger. Doon niya dinimanda ata sa Davao. Tapos syempre, pag sasagot, ang sagot sa Davao din. So, hirap na, no? Si Sarah hindi sumasagot, pero yung mga abogado niya, tsaka yung mga dito, sila sumasagot. Di mo kantang, di ba? So, yun mga kababayan. So, kayo nga po, masabi nyo nga po dito, no? Kay Panelo, na parang wala na nga sa katinuan. Tingnan nyo, mga kababayan, no? Yung rating ni Sarah bumabagsak. Ganyan na ganyan po nangyari kay kay Binay. O, kaya mukhang di na ata siya mananalo, no? Kung ganyan po yung magiging trend. So, tulad ng mga bank tinitingnan na may account transactions record, inflow at outflow. No? Ewan ko kung ba't ganyan narrative nila, no? Mga sinungaling nga, half-truth yung sinasabi nila. So, si Manelo, master of twist issue yan. Ano yan? Translator ni Digong. Naalala ko nung panahon ni Digong, mga kababayan, nung panahon ni Digong, naalala ko Kapag si Digong nagsasalita ng hindi maganda, may translator, si Panelo. Si Panelo magaling mag-translate na, hindi naman ganyan ang ibig sabihin ng Pangulo. Ang ibig sabihin ng Pangulo ay ganito. Tapos ang translation niya, layo. Yan. Para sila ni bakla, ni Harry Roque. Yan. So next topic tayo, no? Walang to si Sarah, bobo talaga nito. Ano yan? Okay, game. Kanilo po kay Tato, kay Selencino, Kaluwag. Kay Romeo po to OPS, si Sara Duterte sa Sulu. Talaga? Nakablock ako kay Sara, nakablock ako sa kanya. Gago yun binlock ako Hindi naman ako nagko-comment kasi alam ko pa nag-comment ako, baka hindi maganda i-comment ko, ibabalak ako. Hindi naman ako nagko-comment, ang ginagawa ko lang, tumatawa lang ako, nag-emoji lang ako ng tawa. Buta binlock ako? Sabi naman yan. Papawisin. Okay, game to. So, meron tayong hiwalay na topic dito pag-usapan natin to, no? Okay. Takumi, si Let Reyes, si Lopo, no? Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise?